Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Dr. Dennis Bilukura. Ngayong umaga na ito ay may panibago na naman tayong tatalakayin sa umagang ito. Ako si Binibining Riza May Di Ignacio na nagmula sa BSED Phil 3. Ngayon, may mga idea ba kayo mga mag-aaral tungkol sa ating panibagong tatalakayin sa umagang ito? Sige, Binibining Muan. May idea ka ba? Wala? Sino pa? Binibining Marcosa. May idea ka ba? Maraming salamat. Magbibigay ako ng idea. Ito ang ginagawa ko. Nagsasalita ako, ibinabahagi ko sa inyo ang impormasyon, ibinabahagi ko ang aking mga kaalaman. Ano kaya ito? Sige, Ginoong Lanaha, may idea ka ba? Pagsasabi o pagbabahagi ng impormasyon? Hindi, malapit na. Sige, Ginang Kadasali, may idea ka ba? Ayan, maraming salamat. Ang inyong mga ibinahagi ay tama, pero ito ay tungkol sa ang pagsasalaysay. Ano nga ito? Binibining Katubis? Ang pagsasalaysay. Sige, bago natin simulan ang ating pagtatalakay tungkol sa ating panibagong paksa, ay meron tayong mga layunin sa ating talakayan. Unang-una rito ay natutukoy ang kahulugan, kalayunin at kahalagahan ng pagsasalaysay. Ikalawa naman ay nakagagawa ng presentasyon sa pamamagitan ng pagsasalaysay tungkol sa mga layunin ng pagsasalaysay. Ikatlo naman, napahahalagahan ang pagsasalaysay bilang isang individual. Ngayon, pag sinabi nating pagsasalaysay klase, mayroon ba kayong idea o mayroon ba kayong naiisip tungkol sa pagsasalaysay? Sige, Binibining Banyel, may idea ka ba? Maari, maraming salamat. Ano pa, Binibining Dagunan? May idea ka ba? Maraming salamat. Sino pa? Ang may nahanap pa kung isa pa. Sino pa? Sige, Binibining Inoperio. Maraming salamat. Tama ang inyong mga sinabi. Kapag sinabi nating pagsasalaysay klase, ito ay ang kahulugan ng pagsasalaysay. Kapag sinabi natin ang pagsasalaysay ay isang diskursong naglalatag ng mga paksang magkakaugnay. Ito ay ang pagkukwento ng mga kawili-wiling bagay, pasulat man o pasalita. Ayan, may idea na kayo kung ano ang kahulugan ng pagsasalaysay. Magbigay nga kayo ng impormasyon, Binibining Iladjo. Sige, maraming salamat. Ito ay ang pagsasalaysay ay talagang ginagamit natin sa pang-araw-araw. Katulad ng aking ginagawa, nagbabahagi sa inyo ng aking kaalaman, ng aking gustong matutunan sa umagang ito. Ang binabahagi ko ay halimbawa ng pagsasalaysay. Ito ay pasalita. Halimbawa, ang mga news anchor, di ba? Nagsasalaysay sila sa pamamagitan ng pasalita. At ang mga nagsusulat o mga dyaryo, yun na yung mga pasulat. Halimbawa ng mga libro, ginagamit natin dito sa paaralan. Yan ay isang uri ng pagsasalaysay. Kapag wala bang pagsasalaysay klase, maaari ba itong magkaroon ng masamang dulot sa ating buhay? Sige, Binibining Banyel. Ayan, tama si Binibining Banyel. Kapag walang pagsasalaysay, ay hindi natin maipababatid ang ating nalalaman, mga impormasyon, o hindi tayo magiging balanse sa ating kapaligiran. Halimbawa, kapag ikaw nakikipagkwentuhan sa imong kaibigan, di ba? Ito ay uri ng pagsasalaysay. At ang pagkikipag-usap sa iyong mga mahal sa buhay, magulang, yun din ang uri ng pagsasalaysay. Halimbawa din ang meeting, yon, pakikinig ng radyo, pagbabasa ng libro, pagbabasa ng mga dyaryo, pagbabasa ng magazines.
at pagbabasa ng mga impormasyon na nakakatulong sa atin sa araw-araw. Kapag walang pagsasalaysay, ay walang mangyayari sa ating bansa, sa ating ekonomiya at sa buong mundo, sapagkat ang pagsasalaysay ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pamumuhay, sapagkat kung wala ito ay hindi tayo magkakaroon ng idea, kaalaman, hindi tayo marunong magsulat sapagkat walang mga libro, walang nagsasalaysay katulad ng ating mga guro, at hindi rin magkakaroon ng mga profesional dito sa ating ekonomiya. Walang magiging presidente, wala lahat kung hindi natin isasalaysay ang ating nalalaman at ang ating nararamdaman sa ibang tao. Kasi kapag hindi natin sinasabi kung ano ang ating nararamdaman, ay hindi tayo magkakaintindihan. Ngayon ay dumako naman tayo sa ang kahalagahan ng pagsasalaysay. Pakibasa, Binibining Nawanaw, maraming salamat. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay nagdadagdag ng kaalaman, magandang pagtingin at pag-unawa sa binasa, nagbibigay ng kaaliwan at libangan. Ito ay kawili-wili. Sapagkat kung nagbabasa rin tayo ng comics, di ba nawiwili tayo, nanonood tayo ng mga telebisyon, teleserye, katulad ng mga fantasy, ano ba yung napapanood ngayon? Encantadia. Ano pa yung mga bakbakan, Batang Quiapo ngayon, pero nagwakas na yon. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa layunin. Ano nga bang layunin ng pagsasalaysay? Ito ay magbigay ng aliw at magpalipas oras. Siyempre kapag tayo ay nabuboring, hindi natin alam ang ating gagawin. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng ibang tao o mga pelikula o mga libro, ay nagkakaroon tayo ng nagbibigay ng aliw sa ating sarili. At ang ikalawa naman ay may kakayahang bumuo ng isang pangyayari. Tama, halimbawa ng pagkukwento. Diba? Kapag nagkukwento tayo, ay nagkakaroon tayo ng kakayahang bumuo na sa pamamagitan ng ating nakuhang idea sa ibang tao, sa libro, ay nagkakaano tayo ng bumuo ng isang pangyayari. At ang pinakahuli ay makapag-ambag ng isang makatotohanang pangyayari. Sa pamamagitan na ito, ay nagkakaroon tayo ng ang isang malawakang pagbabahagi ng katotohanan, katulad na lamang ng tagapagbalita. Dahil sa kanilang pagsasalaysay tungkol sa mga nangyayari dito sa ating ekonomiya, sa ating bansa, ay naisasalaysay nila kung ano ang mga nangyayari dito sa Pilipinas at saka sa iba pang mga bansa. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ay naibabahagi natin ng makatotohanang pangyayari. Hindi dapat tayo maging bias, dapat maging balanse sa ating pagsasalaysay. Sapagkat kapag ikaw ay naging mali o haka-haka ang iyong sinabi ay maaaring makaepekto hindi lamang sa iyo kundi sa ibang tao. Kaya dapat ang ating isasalaysay ay pinag-iisipan muna natin ng mabuti bago natin ibahagi sa ibang tao. Katulad ngayon, ang dami ng laganap ngayon ang korupsyon, pagkukuha ng mga hindi sa kanila at pagiging gahaman. Dahil dito, pagka nagbahagi ka ng ibang pagsasalaysay tungkol dito, ay maaaring ito ay makaapekto. Halimbawa, na isang kurap ang isang opisyales, tapos ang sinabi mo sa ibang tao ay hindi na. Yun lamang at alam kong naiintindihan nyo lamang ang aking isinasalaysay at ang aking topiko. Yun lamang at maraming salamat. Ilang minuto ba?